Tinda, hindi na sila umo-order ng maramihan sa mga supplier dahil sa taas ng presyo. Narito ang report ni Mariz Umali. Pake-pakete imbes na sako-sakong asukal na lang ang ibinebenta ni Marisa dito sa Kamuning Market. Kung dati raw kasi ay bulto kung mamili ang kanyang mga suki, ngayon mas kakaunti na lang. Dati sako-sako kaming kumukuha, ngayon hindi na kasi sa taas ng presyo ng bilihin, lalo na sa asukal, hindi na kami kumukuha ng sako. Kumbaga pira-piraso, 4 kilo lang, 5 kilo, iba-ibang klaseng asukal. Pati sa Mega Q-Mart, marami ang di na raw muna magtitinda ng asukal dahil mahal. Hindi na ho kami umu-order, pinapaubos na lang po namin yung aming stock. Kasi kung pagpapatuloy pa rin ho namin ng pagtitinda, wala ho kaming kikitain. Kasi 52 na ho ang binta namin, ang puhunan na ho niya ay 51 na. Bibili pa ho kami ng plastic. Wala ho kaming tutubuin dahil pampasweldo pa namin yung iba. Pero ang kakulangan yan ng asukal sa mga pamilihan, artipisyal lang daw. Mismong Philippine Sugar Millers Association ang nagsabi, sagana sa asukal ang bansa. Mas mataas pa nga raw ang produksyon ng bansa ngayong taon. Sa kabila niyan, plano pa rin mag-angkat ng gobyerno ngayong katapusan ng Abril at Hunyo ng 150,000 metric tons ng asukal. Paglilinaw ng Sugar Regulatory Administration, two main objectives for the importation. One is supply security, okay, the buffer stock. Two is price stability. We want to stop the speculation so that the prices don't keep rising for no reason. ang pag-abot daw hanggang 60 pesos kamakailan ang presyo ng asukal sa merkado ay dulot lang ng espekulasyon at hindi ng kakulangan ng supply. Pero wala rin daw magagawa ang gobyerno para tuluyang pababain ang presyo nito dahil mataas daw talaga ang presyo ng asukal sa world market. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting. Nag-ikot ang GMA News sa mga stall sa Quinta Market para alamin ang presyo ng mga bilihin. May live report si Love Anyobe. Love? Rhea, dagdag kalungkutan para sa ating mga motorista itong nalaman namin sa May Quinta Market dahil sila rin ay nagkaroon na ng pag-a-adjust or pagtataas ng presyo ng kanilang mga bilihin, lalo na po yung asukal. Yung puti po nilang presyo ay na dating 52 pesos, ngayon po ay 55 pesos na. Ang segunda na tinatawag ay dating 48 pesos pero ngayon ay 50 pesos na po ang kanilang pagbibenta niyan. Ang pula naman ay 40 pesos dati, ngayon po ay 45 pesos na. Para naman po sa ibang presyo ng mga pangunahing bilihin, ang punta tayo sa baboy, yung pong baboy nila na dating 180 pesos, ngayon po ay nagtaas din, 190 pesos na po ang kada kilo. Ang manok po na dating 150, kahit papaano ito, pampalubag loob sa ating mga mamimili, nagbaba po siya, naging 135 pesos na lamang. Ang baka po na dating 260 pesos ang kilo, ay 260 pa rin po ang kada kilo niyan. Sa atin naman pong isda, ang tilapia naman, mga kapuso, sa mga nagbabalak po dyan na bumili ng isda ngayong umaga, 80 hanggang 85 pesos po ang kilo niyan. Pareho pa rin, so wag kayong masyadong kabahan. Ang bangus na ba na dating 130 ay ganun din 130 pesos pa rin ang kada kilo. At ang galunggong, nagtaas po ng 10 piso, sa dati pong 110, ngayon po ay 120 pesos na. Sa atin naman pong mga gulay, ito naman po ang presyo. Ang repolyo po na dating 30 ay 20 pesos na. Ito naman po yung medyo masaya dahil nagbaba po yung iba ng mga presyo. Ang carrots po na dating 40 ay 30 pesos na lamang. Ang patatas naman na dating 60 to 70 pesos ang kada kilo ay 50 pesos na po ang kada kilo. At ang bawang medyo mataas pa rin, nasa 100 pa rin po siya. Patir pa rin po hanggang sa ngayon, 100 pesos pa rin po ang kada kilo niyan. Sa sitaw naman po na dating 20 pesos ang kada tali ay 15 pesos na po ang kada tali niyan. Ang kalamansi po na dating 40, medyo nagtaas po ng 20, naging 60 pesos na. At ang kamatis po na dating 30 pesos ang kilo, nagbaba po ng 10. Ngayon po ay 20 pesos na ang kada kilo. At yan muna ang aking update sa ilang presyo po ng ating mga bilihin dito po sa May Quinta Market. Ako pa rin po si Love Anyover. Balik dyan, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover, nag-uulat live mula sa Maynila. Sa ibang balita, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa sari-saring sakit ngayong papalapit na summer. Kaugnay po niyan, makakasama natin live sa studio si Dr. Eric Tayag, Chief ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Dr. Tayag, good morning! Good morning, Igan. Summer na summer ang tayo. Pero may mga sakit tayong dapat iwasan. Hindi lang porkit summer, masaya na tayo. Andiyan na yung beach,
Andiyan na yung kung ano-ano mga bakasyon. Ano ho ba mga sakit ang inaasahan natin ngayong summer, Dr. Tayag? May 6 na S tayo. Oh, Oo, summer kaya S. Oo. Una doon yung sore eyes. Naku. Pangalawa po yung sunburn sa pagbibilad sa araw. Araw. Pangatlo po rin meron ding tayong suka at tae, diarrhea, tinatawag natin. At ang panghapat po ay sakit sa balat, lalo na doon sa mawawalan ng supply ng tubig, so hindi makakaligo. So na maalala mo, Igan, sa mga kulungan, Oo yung mga nga. nagkakaroon ng pigsa. Pigsa. At ang pandima po ron, sa June po, pagpasok ng influenza, kaya sipon at ubo. Sipon. At yung pang-anim po ay sugat sa kagat ng aso, lalo na rabies. sa mga bata. At para makaiwas sa rabies, kailangan magpabakuna. Oo. Pero Igan, ang aming kalihim, Secretary Cabral, ay nauna nagbabala sapagkat ang dengue, bagamat hindi siya summer disease, sa unang 3 buwan ng taong to ay may peak at saka sa tag-ulan. Yung pag-peak nun, Igan, sapagkat sa eastern part ng ating bansa ay may mga pag-ulan po dyan, kaya ang Region 8 at Caraga ay medyo may kataasan ng dengue. Pero sa pangkalahatan, bumaba ng 21%. Sa ngayon po, nagtala na tayo ng 2,500 dengue cases sa buong bansa. 11 po ang namatay po. so yung 6 na S na yan, handa ang DOH na ikangay kahit paano matulungan at maayudahan yung ating mga kababayan. Tama yan, Igan. Kaya nga ang aming kalihim ay nag-anunsyo na po na all year round na po ang kampanya natin laban sa dengue. At alam naman natin po sa mga lugar na may drought po, mag-iigib po kayo ng tubig. So kung hindi matatakpan po yung inimbak yung tubig, ito pong pamumugaran ng lamok kahit na wala pong tag-ulan. Yung sore eyes ba, marami pa rin naniniwala yung mga lumang pamamaraan para maiwasan yan? Oo, kasi yung iba Yung ihi o yung- gumagamit ng ihi o kaya yung gatas ng ina. Patingnan nyo yung mata nyo at wag sa una pa naman pong pamumula, may magagawa pa po kayo, lalo na sa kung napuwing lamang po kayo yan, kisap-kisapin nyo po yung mata nyo sa malinis na tubig. Kung mananatili po yung pamumula, huwag kayo dali-dali naglalagay po ng mga eye medications na hindi nyo Yun po nga kinukonsulta. May pandagdag pala ako sa 6 na S, Doc. Pampito. Ano yan, Igan? Yung sarap tirisin. Kuto. Ngayong summer, di ba? Lagaan din yung Pag-aaralan namin yan, Igan. Sa Oo. talaan namin, 6 pa lang. ang di ba? Kailan pag summer, diba, talaga nagkakahawaan pa yan, doktor, di ba? Igan, baka mabigyan nyo na kami ng pagkakataon sapagkat sa mga naunang report na yung HIV ay tumataas. Yun nga, oo. Gusto lang Totoo ba namin- yung mga ano daw, mga nasa call center, Doc? Gusto namin linawin Oo, yung wala sige. kaming datos na pinalalabas sa Okay. mga call center. So, at yun ay bagamat although inaamin din namin na may mga nagkakasakit at sa